Parang ang shigip-shigip ko naman dito. Yan, ang tagal mo kasing hindi nanonood dito, hindi mo alam ang haba na ng hair ko at kumapal pa siya. Magkano nga ba ang hourly rate ng isang undocumented part-timer dito sa Spain? Alam mo, hindi mo alam. Maraming nagtatanong nito, lalo na yung mga bagong dating o nagbabalak magtrabaho dito. Pero real talk tayo, hindi pare-pareho ang sahod. Kung may papel ka, usually sumusunod ang employer sa minimum wage at may benefits. Nakatulad ng kontrata, seguridad sosyal, at iba pa. Kadalasan, mas mababa ang sahod, minsan cash basis lang, walang kontrata, at depende talaga sa employer. Sa experience ng marami, ang hourly rate pwedeng mas mababa kumpara sa legal na workers at minsan wala ka pang protection kung may problema. Mali yan. Sabi yan ni ChatGPT pero mali yan. Bakit ganyan? Humingi lang ako sa'yo ng posible pero hindi siya common at kadalasan kailangan mo magtrabaho ng mas mahaba o mas mabigat. Mali nga yun. Sabi nga yan ni ChatGPT pero mali yun. Humingi lang ako sa kanya ng pang-intro dito sa video kasi hindi gumagana yung utak ko ngayon. Hindi ko alam. Ang bigat kasi nitong hair ko. Medyo hindi nagfa-function ang aking, ano mo yun? Okay, tama naman yung umpisa, pero mali na yung banda dito sa, kaaway ko si ChatGPT. Mali na yung yung walang protection, mali yan. Tapos, tama yung hindi pare-pareho ang sahod, kasi nga iba-iba naman yung employer eh. Tapos wala ngang kontrata, tama yun. Pero mali yung yung mas mababa. No. Pwede kang sumahod ng mas mataas pa. Ang kaibahan lang, sila kasi, meron silang, kung sa atin is SSS, yung Social Security Symbol. Dito, ang tawag yung Seguridad Social. Yun. Siyempre, meron sila nun, hinuhulugan ng employer. Pero kung katulad ng undocumented dito, siyempre, wala. Wala kang ganun. Pero, malaking sahod mo. Kung masipag ka, kung gugustuhin mong mas malaking sahod, pwede mong sahurin ng yes. Kaya mong sahurin yung katulad ng sinasahod ng may papel or mas malaki pa doon. Tama, kabayan. So, magkano ang hourly rate? Hindi ko alam kung magkano talaga yung minimum, pero ito sa pagkakaalam ko, sa mga kakilala ko, at sa akin din, 10 euro per hour, 10 to 12 euro, depende nga yun sa location. Dito banda sa amin, Malaga, ganyan ang bigayan, 10 to 12. Madalang ang 12, pero may pumapayag. Kaya pag may nagtanong, pag may bagong inquiry, pag may bagong mag-inquire sa akin, 12 yan agad. Pag pumayag, go. Pero dun sa ibang lugar like Marbella, meron akong friend kasi doon, mataas ang bigayan doon guys. 12 euro, 15 euro per hour, and may nagbabayad din ng 20. Dito naman, madalang ang 12, at ang kadalasang nagbabayad ng ganyan ay ang mga foreigners, tapos yung mga nagbabakasyon dito, kaya pag summer, tiba-tiba tayo. Yon. So, bigyan ko kayo halimbawa ng magkano ang sinasahod halimbawa. In a month, pwede kayong sumahod ng 1,000 plus euro. 1,500, 1,000 to 1,500. Madami ka pang pahinga nun Ako, madami pa akong pahinga niyan. Sabado, linggo, pwede kong hindi pasukan. Hindi ako tumatanggap ng Sabado, linggo. Depende kung halimbawa yung weekdays may pahinga ako. Minsan kasi wala akong work ng Tuesday. So, kung halimbawa Tuesday, Wednesday, medyo maluwag ang schedule, hindi pa ako pagod, kukuha ako niya ng Sabado, linggo. Depende sa mood ko. Nasa mood talaga yan minsan ng mga trentahin. Charing. Yun lang naman. Kasi ang topic ko lang naman talaga ay kung magkano ang rate. Tapos, sa next na lang yung ibang topic. Katulad nung, di ba yung SSS, o dito SS, Seguridad Social. Katulad niyan, yan yung kaibahan ng pag may papel ka at wala kang papel. Okay? Pero bakit sabi dito ni ChatGPT, ang rate daw ay 7 euro, 8 euro? Sa sa may papel, ganyan pumapatak ang hourly rate nila, 8.50, ganyan. Kasi, yung employer, binabayaran yung kanilang seguridad social. So, malaki. Hindi ko alam yung exact amount. Tanungin ko yung friend ko later. Ngayon, hindi ko pa alam. Hindi ko ma-share sa inyo. Sa next vlog siguro yan. So, yeah, yun ang kaibahan. So, ako, wala akong SS. Sa ngayon, wala pa. Kasi nga, wala naman akong kontrata. Pag may kontrata ka na, yan, marami kang benefits din. Ano pang gusto nyo malaman?
Nasabi ko na ba yung gusto kong sabihin? Yung hourly rate, no? Kung tatanungin niyo ako ngayon, sige, i-reveal ko na ang hourly rate ko dito ay... Okay, so 11 euro ang aking ano dito, ang hourly rate, 11 euro. And then, sa isang araw, like halimbawa Monday, 2 ang work ko niyan. Isang 5 hours, tapos yung isa, 3 to 4 hours, ganyan. Or, yeah, 3 to 4 hours. And then Tuesday, usually, day off ko yan. Kasi nga before, yung may Spanish class, hindi ako kumuha talaga ng Tuesday kasi every Tuesday yung aking Spanish class. So until now, wala, hindi pa rin ako kumuha. Gusto ko siyang day off na rin kasi naglalaba ako niyan. Tapos minsan naglilinis ako nitong apartment pag duty, pag schedule ko dito, di ba? So Wednesday, meron akong fixed din na part-time. 5 hours din yon. 5 hours or more minsan kasi diretso ako sa apartment, sa Airbnb nila na lilinisan din. So, yeah, minsan 6 hours, 7 hours ang Wednesday. Pero, usually, 5 hours yan Wednesday. Minsan, 5 hours and then punta ako dun sa isa, may 3 hours akong nililinisan. So, 8 hours. Minsan yon, minsan. Ganun ang nangyayari. Kasi, yung iba kong singit na part-time, minsan, nilalagay ko sa kung saan medyo convenient na oras. So, pag halimbawa, may gala ako ng Friday, Saturday, Sunday, iisahin ko na yan sila lahat. Pagkasyahin ko sila ng halimbawa, Wednesday, 2 ko, gagawin ko niyan. Tapos Thursday, 2, ganyan. Tapos Friday, pwede pa akong kumuha ng Friday ng morning. Yon. Tapos Thursday, fixed din. Every morning, 5 hours. Tapos, yeah, meron ako mga nasisingit minsan na 8 hours pa or 3 hours, 4 hours, 5 hours. Singit-singit lang din. Pero last week, ang pahinga ko lang ay linggo, isang araw. So Monday to Saturday, I'm so busy. I'm so busy last week. Ano yun? Naka 400, ako nun, 450 euro. I'm so tired last week. Naka 450 ako nun. Ano yun? Ilang hours ba yun? I-divide nyo na lang pala. Pinagano pa. Pasok ko noon, Monday, 5 hours. Tapos Tuesday, 5 hours. Wednesday, 9 hours. O, diba? 9 hours. Straight. Tapos, Thursday, 8 hours. Friday, 8 hours. Saturday, 5 hours. Yan. Kaya na bahala. Pero basta busy ako noon. Busy ako last week, napagod ako. Napagod ang katawang lupa ko. Pag ganyan yung kitaan, 450, so ang pagod ko na yan talaga, you know. Tapos magluto pa ako. Yeah, so kung tatanungin nyo magkano ang inaabot ng sahod, halimbawa ako, okay, example ko na yung sarili ko. Ako naman yung gumagawa ng video na to. Ako na rin. Example ko na yung sarili ko. At hindi ko naman alam yung kinikita din ng iba. So, yeah, kumikita ako halimbawa ng 1,200 to 1,500 a month. Pero marami akong bills. Huwag niyo akong utangan. Okay? Marami pa akong babawasin dyan. Yung bayad ko dito sa bahay, 300. Yung pagkain ko, 300. Yun lang naman. Yan, nakaka-survive naman tayo dito. Pero alam nyo, kung i-compare ko dun sa Hungary kasi ang sahod namin dun is, magkano ba yung 700 euro, I think? Yun lang. Na-excite ba kayo sa ano dito? Sa sahuran. Malaking sahod dito ng ng mga nagtatrabaho sa bahay tapos interna, mga sahod nila. Sila ang tunay na mayayaman dito. Kasi syempre hindi na sila nagbabayad ng 'di ba, renta, ng pagkain. So ang laki ng sahudan. Next time 'yun ang tatalakayin natin. Pero hindi ko masyadong alam 'yan. Magtatanong ako sa mga friends ko dahil meron akong friends na nagwo-work ng sa bahay as interna sila. Tingnan natin kung sasabihin nila sa akin ang sahod nila kung magkano. pag napilit ko silang sabihin, i-share ko sa inyo kasi hindi ko alam. I think minimum lang din. Magkano ba minimum dito? 1,200, 1,300 minimum. So, kailangan ko ang tulong nila dahil dyan. Bye guys! Alam na, maghihiniksik pa ako. Bye! See? Goodbye. Goodbye. Ano? Nang titrip. Goodbye. Smiles.
Ako nalamok ka. Huwag kang... Wait lang. May lamok.